Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is your guest Mama Sagri channel. Fader o Zumatarder. So ngayong hapon na to, tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of May 22 hanggang May 28 for the sign of Leo. So Leo, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Leo signs ang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading lamang din at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Then of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik digdig umapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice ng ating angel spirit for the sign of Leo. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Leo signs ang ating mahagilap? Tuklasin at bubulabugin natin angel spirit. Please give information po. Okay, there's a Knight of Pentacles with a blossoming. Na may paglago at paglakas ng finances dito. Na may potential ka para maging masagana pamumuhay mo. Na kailangan mo lang alagaan, proteksyonan, no, at palaguin ito. No? And of course, there's something, the Hermit card, kailangan mo lang kumawala sa comfort zone mo. This is something guys with an awakening. Na parang ginigising ka sa katotohanan na you need to pay attention. Na pagdating sa finances or pagdating sa resource of income, parang ginigising ka na you need to pay attention. Naantay mo na naman ganyan. Diba? Kung magharap ka kung paano mo mapapalago yan. Now, there's a temperance. Na matuto kang kumalma. Kung may hinihintay kang pera, hintayin mo. Huwag kang nagmamadali. Huwag kang mangungutang para lang mapunan. No? Kung anong gusto mong bilhin. No? Lalo-lalo na kung hindi naman to importante. No? And this is something guys with the Knight of Swords. Now, there's a lot of toxic and negativities around you. No, maraming mga negative dyan na nasa paligid mo. No? What is additional messages? And of course, there's something, the Star card, healing and recovery. Huwag ka mag-alala. Unti-unti ka rin makakaraos, makakabangon, makakawala, at makakalaya dyan sa mundong ginagalawan mo. No? Pagagalingin, hihilumin lahat. No? Hanggang sa matupad mo naman yung bagay na gusto mong matupad. And there's a Justice card, Justisya. Makukuha mo yung justisyang nararapat sa'yo. Na dapat lagi mo pakakatandaan what is the cause and effect ng bawat action and decisions. Not the consequences. The Knight of Pentacles represents with a Death card. Now, this is something guys with an ending and a new beginning. Natapusin ang paghihintay, maaaring bibigyan ka na ng masaganang pamumuhay. What is the Hermit card? Represents with a Page of Cups. No? Makinig ka sa intuition and inner voice mo. Isa sa nagbibigay ng takot dito ay yung mga bagay na nangyari sa nakaraan. No? There's a lot of negative thoughts. No? Illusion at delusion lang ang nagpapagbigay ng negatibo sa buhay mo. No? Natatakot ka, nangangamba ka, alisin mo yung pag-iisip ng kahit anong negative. And there's an Ace of Wands. No? Dito papasok ang mga bagong proyekto, plano. Ano man yung bagay na gusto mong gawin, maaaring may sakatuparan mo to. Matuto kang kumalma. And there's a Five of Wands. So, si isa na nagbibigay complication yung mga tao sa paligid mo. Maraming mga nasasabi sila sa'yo or maraming mga tao sa paligid mo na parang sinisiraan ka or gumagawa ng confliction para pabagsakin ka. No, there's a crab mentality. Ako not sense. No, there's a Six of Wands, something, a victory na magtatagumpay ka. No, ihilom lahat at gagaling ang iyong karamdaman. No? What is the Justice card? There's a Two of Wands. You have the power to choose. You have the power to choose. Ibig sabihin dito, the justice will be served. Makukuha mo yung justisya kasi ikaw yung gagawa ng paraan para makalaya ka dyan. Para makawala ka dyan. What is the Nine of Pentacles? Because the Death card. Represent with the Queen of Pentacles. Now, just being practical and mature how to manage and control your finances. Na matuto ka paano kung mo papalaguin, papatakbuhin na maayos tong pagkakaperahan mo, sitwasyon mo. Now, there's a Two of Pentacles with a balance. So, kailangan mo maging balance physical, mental, and emotionally. No? What is the additional messages? And of course, there's something with a Two of Cups, with a partnership. Some of you guys, no, matuto kang kumalma,
May mga plano ka, pero kailangan mo munang gamayan, pakiramdaman. No? Kumbaga naman yung gusto mong gawin, kailangan kumalma ka. What is the Eight of Swords? Because the Five of Wands. Referencing with the Five of Pentacles. Some of you nakakaranas ka talaga ng financial crisis. Na maraming evil eye talaga sa paligid mo. No, kaya bumabagal yung pasok ng pera sa'yo kasi maraming taong nakatingin sa'yo na hinihiling ang pagbagsak mo. Kailangan mong kumawala dyan for unhealthy environment. Toxic environment. There's a need of customer something moving forward. No, kailangan mong umalis dyan. No? Kailangan mong makawala dyan. Magtatagumpay ka pag lumayas ka dyan sa lugar na yan. And there's a Nine of Pentacles with the security. Magkaroon ka ng seguridad pagdating sa sarili mo. No, ano mang plano mo, pangarap mo, kailangan pangalagaan mo to, proteksyonan mo. Huwag ka nag-share ng kahit anong information with other people. For the outcome. For the outcome is the Nine of Cups. There's something of wish fulfillment. So, matutupad yung mga pangarap mo dito. May mga bagay na ibibigay sa'yo. Now, there's a Six of Pentacles with a giver receiving something by the universe. Na magtutuloy-tuloy na raw about sa finances. Na magiging maganda na takbo ng iyong pamumuhay. Magiging balanse na. Na maraming offer na paparating. There's an Empress card for retreat. Disconnect from the world. Kailangan mo mahalin at alagaan yung sarili mo. Some of you, there's a fertility na maaaring magbuntis ka. And there's a Hierophant for lesson learned. Matuto ka na from the lessons that you've done before. No, naman yung mga bagay na nangyari sa nakaraan, matuto ka sa leksyon na dala-dala. No, at the same time, there's something the King of Swords. Stop the pattern. Putulin mo yung mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo. Yung mga bagay na alam mong hindi nagsaserve sa'yo. Now, and there's a Queen of Swords. Now, clear the boundaries. Now, linisin mo yung hanay mo. Yung nasa paligid mo. Sila yung nagsisilbing anay at dumi sa eksena mo kaya hindi nag-work ng maayos. No, parang nagsisilbing ano sila eh. No, parang dumi na, parang humaharang para hindi bumilis ang takbo ng iyong eksena. Para wala pinagkaiba sa electric fan. No, kapag marumi na electric fan, wala nang hangin na naibubuga. Ganun siya. No, wala nang, kumbaga, wala nang magagandang eksena nangyayari kasi nga, hinaharangan nila. No, so guys, let's see what is additional messages tayo with an angel spirit. Pagdating sa finances and career, love life at kalusugan, let's watch this. Okay. Alamin na natin anong ganap sa'yo pagdating sa finances and career. There's the lovers. No, ibig sabihin dito, partner kayo ng person mo na maaaring magkasama kasi trabaho or sa negosyo. And there's a King of Wands, something, look at the bigger picture. No, tinitignan nyo na yung magiging possibilities or kumbaga pangarap nyo dalawa. No, there's a King of Pentacles, kumbaga secure kayo sa isa't isa. No? Kumbaga pinapangalagaan nyo at pinaproteksyonan mo yung pinaghirapan nyo. There's a Ten of Pentacles. Magkakaroon ka ng long-term success and long-term investment. That's good. And there's just a Page of Pentacles for investment and manifestation. Ano man yung mga bagay pinapangarap nyo, mabibigyang buka na to. No? Bibigyan ka to parang lahat ng bagay kahilingan nyo. There's a Page of Wands. No, magagandang impormasyon na paparating, maraming kliyente, maraming customer na paparating sa inyo. Now, let's see about naman tayo sa pag-ibig. Some of you, mayroon kang inihintay na phone call messages, there's a possible na dumating. No, mayroon ka matanggap na tawag, mensahe, no, sa document or papeles, no, makakaalis ka na. No, additional messages. About sa love life, so there's something, the Three Pentacles, no, heart-to-heart conversation, communicate clearly. No, kailangan mo makipag-usap ng maayos sa person mo. No, and there's the Full card, no, magkakaroon kayo ng bagong simula, pag-asa. Kailangan nyo lang talagang kumbaga, makipag-usap ng maayos sa isa't isa. No? Mag-share ng mga information plano. There's a Three of Wands. The waiting is over. Kung naghihintay ka na resulta, document, or something, hinihintay mo yung first mo nung umuwi, maaaring uuwi na siya galing ibabansa. And there's a Ten of Cups na magiging masaya at magiging maligaya kayo. No? And there's a Nine of Cups. Wow, a wish fulfillment. No? 10 and 9. So it means talaga magiging maligaya ka. Hindi lang maligaya. No? And this is something, guys, with the Knight of Swords. Some of you nagkakaroon ka ng sleepless night not because of this excitement. No, excited kayo kasi kayong dalawa at marami kayo iniisip, ha? Kaya nahihirapan kayo sa pagtulog, ang dami yung plano. What is additional messages tayo pagdating sa kalusugan? There is something that's Ten of Wands. No? Kailangan nyo na pahinga, ha? Marami kayong mga obligasyon at responsibilidad. No? Kailangan nyo na decision dito, kailangan nyo na unwind. No, there's an Ace of Cups na gumawang
pagmamahal at passion nyo sa ginagawa nyo. That's good. And there's a judgment. Pinapaalalahanan ka na you need to pay attention daw sa nangyayari sa'yo, sa kalusugan mo. No, kung ano man tumatakbo sa utak mo, sa isip mo, ipahinga mo muna daw. Yeah, there's a hangman. No? Lutang ka na. Magulo na, mabigat na yung ulo mo. Ang dami mo ng bit-bit. There's a wheel of fortune with a turning back. No, what goes around comes around. Kung masyado mong inabuso yung kalusugan mo, ganun na magiging kahihinatnan mo. So, maging aware. Alagaan ang iyong mental and physical health. So, let's see what is additional messages tayo with the magical fire messages, advices, and of course, a pick a card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. So guys, kung bago ka nga sa channel ko, ang pick a card, yes or no, ipapaliwanag ko na pwede ka magtanong at isa lang ang magiging sagot, 1, 2, or 3. Na pumili ka dyan, anong number na pili mo, comment down below para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na to. So let's see and watch this. With a pick a card, yes or no, magical fairy messages muna. With the magical fairy messages represent what? And there's an assertiveness. Dapat alam mo sa sarili mo yung grounds nyo. No, hindi dapat kayo nagpapaniwala at nagpapadala sa mga tao sa paligid nyo. Diba? Alam mo dapat yung pinaniniwalaan mo, alam mo dapat yung paninindigan mo. And your wish is granted. So see, I told you, ano man yung mga bagay pangarap mo, matutupad mo to. And there's a children, some of you may mga anak ka na maaaring ito yung purpose mo sa buhay mga anak mo. No? So, let's see what is the yin and yang oracle card. And there's a truth. No, ibabahagi lahat ng katotohanan dito, walang maitatago. No, some of you, ang katotohanan na maaaring ipakita at ibahagi dito with an expression. No, meron dito parang, kumbaga, mahuhulog sa sariling bitag nila. No, at the same time, this is something of self-love, self-care. So, mahalin mo yung sarili mo dito. No? Matuto kang kumalma at matuto kang ikalma yan. And this is something healing. Na magkakaroon ka ng kagalingan, no, sa lahat ng aspeto. Healing with all aspects. So, let's see what is the synchronicities represent what? Represent, guys, with a storm. May unos, may pagsubok na paparating. No, there's a rebel. Meron dito nagre-rebelde. No, and there's a something journey. Pero tatahakin mo talaga to. Na pagdadaanan mo to. Kailangan marunong ka kung paano mo dedepensa at poproteksyonan yung sarili mo at pamilya mo. Di ba maraming taong pipiliti kayo pabagsakin? Nasa sa'yo na lang yan kung magpapatinag ka ba. What is the romance in your for Mystic Love Oracle deck? And there's a not committal. No, there's an independent. Some of you guys, no? Kung independent naman kayo, maaaring kaya nyong tumayo sa sarili nyong paa pagdating sa relationship, ganun din. And there's a proposal and commitment. No, kung pagdating sa relationship, na magkakaroon ng higher level commitment dito. And there's a soulmate. Maaaring soulmate kayo na person mo. No? So, let's see what is an angel's number. Represent what? With an angel's number, represent what? There's a 1001 with a spiritual awakening. Na may mga bagay na minumulat ka sa katotohanan. Na magkakaroon ka ng bago simula at development pagdating sa spiritual mo. Na matutuklas sa mga kahalagahan ng mga bagay na to, pangitain, babala, paalala, ganon. What is additional messages tayo? No? As sinasabi dito, guys, with a 10, it's a Roman spiritual awakening. A new phase is a religious or spiritual gas. You're going through spiritual awakening, which can feel like the dark night of the soul. You're on the path of the enlightenment, at this too shall pass. So, see? Kung baga sinasabi dito, makakapasa ka, kailangan mo lang daw i-develop ang sarili mo sa lahat ng mga bagay na pangitaing pinabahagi sa'yo. Some of you guys na nanaginip ka, may mensahe yan. Nakakita ka ng angel's number, may mensahe yan. Nakakita ka ng mga synchronicities or signs, may mensahe yan. Sa kailangan mo mag-pay attention. No? Kung baga sinasabi dito, kailangan nyo, mag-pay attention para ma-develop ang spirituality nyo. And of course, isa to sa paraan para ipakita sa iyo na sa tamang direction ka. What is the money move oracle then? And there's an alchemy. See, I told you, using witchcraft, occult, and learning God's secrets. No, ibig sabihin dito, may gumagawa dito ng masamang mahika at may gumagamit din dito ng, kumbaga, mga orasyon. No, siguro some of you maaaring may manggagamot dito. Or some of you mayroon dito magiging manggagamot or magiging tarot reader then also and massage therapist. Or either, guys, meron naman ditong ginagawang kayo ng
hindi maganda ng taong naiinggit sa inyo. Now, what is a shadow work represent what? With a shadow work represent what? And there's a relentless craving, consume everything and habits. No, addiction is a prison disguised as a freedom. No, yung pagiging, kumbaga addiction, like parang sinasabi na, parang nawiwili ka na, parang, kumbaga minamadalas mo, yun yung bagay na parang, yung magkukulong sa'yo para hindi ka makalaya sa situation. Some of you guys, meron dito parang nakasanayan na bisyo or luho na kailangan mong alisin sa buhay mo. And there's a part of the light, represent what? There is something, guys, with a victory, so magtatagumpay ka talaga. Kampay! I have the growth within the universe, discovering the higher wisdom that leads me to the victory. By directing my thoughts to clarity, I cultivate my wisdom and love and kindness within myself. With this, I am free to embrace at the life offers, knowing that I am guided and supported divine light. So, siya naman, protektado ka. Magtatagumpay ka. Alam mong ginagabayan ka. What lies beneath with the hidden future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? Represent with the betrayal. Some of you meron dito nagsinungaling, niloko ka, tinraidor ka. No? There is something traitor na sinasabing impostor. No, na hindi mo dapat magkatiwalaan, mag-iingat ka, ha? And because this is something clarifying for a love situation. Ibig sabihin dito, guys, no, may mga taong pinagkakatiwalaan ka, na niloloko ka, naiinggit sa'yo, na sinisira ka, na mag-ingat ka yung taong pinagkakatiwalaan mo, yung palag-trader sa'yo. Nako, guys, no? Talagang ano pa naman ngayon, uso pa naman ng mga traidor, no? What is the clarifying for a love situation? And this is something, guys, with the turbulence. Oh my goodness. Healed and resolves conflict with the kindness and not eager. Na ibig sabihin nito, wag kumalma ka, wag mong mapangunahan ng galit, or kumbaga init ng ulo, yung isang bagay, no? Mas lalong kukomplikado ang lahat kung ito ay pangungunahan mo niyan. So, kailangan mo munang kumalma at hilumin lahat ng bagay o sugat para makapag-isip ka ng tamang pamamaraan or gagawin para maresolba o masolusyonan yung problema mo. And there's a clarifying for a life situation. For clarifying for a life situation. And represent with a real promise. Release the chain of the past and dance of the rhythm of possibilities. No, pakawalan mo yung pinaka kadena ng nakaraan. No, na para sumabay ka sa agos ng eksena ngayon. No, hindi mo kasi makikita yung nasa kasalukuyan mo kung hanggang ngayon, kumbaga hinihila ka pabalik ng nakaraan. So, kailangan mo nang kalimutan yung mga bagay na nagsilbing sugat ng nakaraan sa buhay mo. So, guys, let's see what is the pick a card, yes or no. So, let's watch this. Pick a card, yes or no. Wala tayong paligoy-ligoy pa. Pick a card, yes or no. Let's start with the number 1. Kung sino yung nakapili na number 1, ito na yon. And there's a yes. Now, rising to the challenges floating in the air advance. So, see, pinangungunahan ka na kumbaga, kailangan tignan mo yung sarili mo na magiging matagumpay ka. No, lumipad at, kumbaga, magtiwala ka sa sarili mo na mayroon kang, kumbaga, iaayos pa or mayroon ka bang iuunlad. No, ano man yung mga bagay pagsubok na pinagdadaanan mo, alam mo magiging mapayagpag ka. No, mamamayagpag ka. Magtatagumpay ka. No? There's a number 2. Sino yung mga nakapili na number 2? There's a no. Getting caught, not loss of the tail end of the things. So, see? Kumbaga parang nahuli na. Parang dead end na to. Parang wala na. Wala na kawala. No? Kailangan mo na lang talagang tanggapin yung katotohanan na kailangan mo nang baguhin yung mga nakasanayan. Now, number 3. There's a yes. Reap for the picking perfect timing, get ready. Maganda ka. No, ibig sabihin hinug na. No, ito na yung panahon ng pagkakataon para anihin mo na yung mga pinaghirapan mo. Kaya matuto kang kumalma at tignan at tagmasdan na malalasap mo na ang tunay na sara. No? So guys, this is a weekly gabay for the month of
May 22 hanggang May 28 for the sign of Leo. So, Leo, maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. Update ko, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo na hindi nag-skip ng ads, away pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. Maraming salamat and see you the next video. Bye-bye and babush.